Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 11 January 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Nehemias chapter 9. Ipinahayag ni Isra ang kasalanan ng Israel. Mahaba-haba ito guys. Handa na tayo sa ating pagbabasa. Ipinahayag ni Isra ang kasalanan ng Israel. Nehemias chapter 9 verse 1. Noong ika-24 na araw ng buwan ding iyon, nagtipon ang mga Israelita upang mag-ayuno. Nagsuot sila ng damit panluksa at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipahayag ang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Verse 2. Lumayo sila sa mga dayuhan, tumayo sila upang ipahayag ang kanilang mga kasalanan at ng kanilang mga ninuno. Verse 3, nanatili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng 3 oras samantalang binabasa sa kanila ang kautusan ni Yahweh na kanilang Diyos. Pagkatapos, 3 oras din silang nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at sumamba kay Yahweh na kanilang Diyos. Verse 4, nooy nasa isang entablado ang mga Levitang sina Jesua, Bani, Kadmiel, Sebanias, Boni, Serebias, Bani at 2 Bani guys at Kinani at nanalangin ng malakas kay Yahweh na kanilang Diyos. Verse 5, sina Jesua, Kadmiel, Bani, Hasabias, Serebias, Sodias, Sibanias at Pitahiyas ay nanawagan sa mga tao upang sumamba. Sabi nila, tumayo tayo at purihin ang Diyos nating si Yahweh, purihin siya ngayon at magpakailanman, purihin ang kanyang dakilang pangalan na higit na dakila sa lahat ng papuri. Pagpapahayag ng kasalanan, Nehemias chapter 9 verse 6, at ang lahat ay sama-samang nanalangin ng ganito, Yahweh, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw ang lumikha ng kalangitan at ginawa mo ang lupa, ang langit ng mga langit, ang lahat ng bituin doon at lahat ng narito. Ang dagat at ang lahat ng naroroon. Binibigyan buhay mo sila at ikay sinasamba ng buong kalangitan. Verse 7, ikaw Yahweh ang Diyos na pumili kay Abram, ikaw ang tumawag sa kanya mula sa bayan ng Ur sa Kaldea at pinangalanan mo siyang Abraham. Verse 8, nakita mo siyang tapat sa inyo at gumawa ka ng kasunduan sa kanya, ipinangako mo sa kanya at sa kanya magiging mga anak na ibibigay sa kanila ang lupain ng Kananeo, ng mga Hitio, Amoreo, Perizio, Jebuseo at Gergeseo. Tinupad mo ang iyong pangako sa kanila sapagkat ikaw ay tunay na matapat. Ayaw maano ng page Sabi ko sa inyo 2 page itong chapter 9 eh. Okay. Ulitin ko ha. Yung verse 8. Nakita mo siyang tapat sa inyo at gumawa ka ng kasunduan sa kanya, ipinangako mo sa kanya at sa kanya magiging mga anak na ibibigay sa kanila ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Hitio, Amoreo, Perizio, Jebuseo at Gergeseo. Tinupad mo ang iyong pangako sa kanila sapagkat ikaw ay tunay na matapat. Nakita mo ang ilang yung binigay sa kanila guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yung Kananeo, Hitio, Amoreo, Perizio, Jebuseo at Gergeseo. Kaya talaga walang katapusan yung laban dyan. Siyempre, pag nabasa to ng mga yan ngayon sa henerasyon nila, sasabi niya, inagaw niya lang yan sa amin kahit binigay ni Father God sa kanila. Ulitin ko ulit ha. Verse 8, nakita mo siyang tapat sa inyo at gumawa ka ng kasunduan sa kanya, ipinangako mo sa kanya at sa kanya magiging mga anak na ibibigay sa kanila ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Hitio, Amoreo, Perizio, Jebuseo at Gergeseo. Tinupad mo ang iyong pangako sa kanila sapagkat ikaw ay tunay na matapat. Verse 9, nakita mo ang paghihirap ng aming mga ninuno sa Ehipto, narinig mo ang pagtangis nila sa dagat na pula. Verse 10, gumawa ka ng mga himala at mga bagay na kamangha-mangha laban sa Faraon, laban sa kanyang mga lingkod at sa mga mamamayan ng kanyang lupain sapagkat alam mong pinagmalupitan nila ang aming mga ninuno.
Ang pangalan may tanyag, magpahanggang ngayon. Verse 11, sa kanilang harap ay hinati mo ang dagat at sa gitna nito'y dumaan sila sa tuyong lupa. Ang mga humahabol sa kanila ay nilunod mong lahat, parang mga batong lumubog sa nagngangalit na dagat. Verse 12, pinatnubayan mo sila ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi upang matanglawan ang kanilang paglalakbay. Verse 13, mula sa langit ay bumaba ka sa bundok Sinai at kinausap mo ang iyong bayan, binigyan mo sila ng mga tuntuning makatarungan, mga batas na maasahan at mabubuting kautusan. Verse 14, itinuro mo sa kanilang ipangilin ang araw ng pamamahinga at ibinigay mo sa kanila ang iyong kautusan sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod. Verse 15, nang sila'y magutom, binigyan mo sila ng pagkain mula sa langit at nang sila'y mauhaw, pinainom mo ng tubig mula sa bato at sa kanila sinabi mo na sakupin ang lupaing sa kanila ipinangako mong ibigay. Verse 16, ngunit naging palalo ang aming mga ninuno, nagmatigas sila at sinuway ang mga utos mo. Verse 17, hindi sila sumunod at nilimot ang mga himalang iyong ginawa para sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at naglagay ng pinuno na mangunguna sa kanila pabalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad at mahabagin, hindi madaling magalit at sagana sa wagas na pag-ibig, kaya't sila'y hindi mo itinakwil. Verse 18, gumawa rin sila ng Diyos ang Goya at sinabing iyon ang Diyos na naglabas sa kanila mula sa Ehipto, labis kanilang nilapastangan. Verse 19, ngunit hindi mo pa rin sila pinabayaan sa ilang sapagkat walang kapantay ang iyong kahabagan, hindi mo inalis ang haliging ulap na patnubay nila sa paglalakbay sa araw at ang haliging apoy na tumatanglaw sa kanila pagsapit ng dilim. Verse 20, pinatnubayan mo sila ng iyong espiritu upang turuan sila ng dapat nilang gawin. Patuloy mo silang pinakain ng mana at binigyan ng tubig na pamatid uhaw. Verse 21, 40 taon mo silang kinalinga sa ilang, kaya't sa anuman ay hindi sila nagkulang, hindi nasira ang kanilang mga kasuotan, ni namagaman ang kanilang mga paa sa paglalakad. Verse 22, pinasakop mo sa kanila ang mga kaharian at bayan ng ang lupaing sakop ni Haring Sihon ng Hesbon at ang lupain ni Haring Og ng Bashan. Verse 23, pinarami mo ang kanilang mga anak tulad ng mga bituin sa langit, dinala mo sila sa lupain na ipinangakong sasakupin ng kanilang mga ninuno. Verse 24, pinasok nga nila at sinakop ang lupain ng Kanaan, sa harap nila'y tinalo ang mga Kananiong nanirahan doon. Kaya nga sabi ko guys, napaka-komplikado. May nakatira kasi sa Kanaan, tapos yun, sabi pa nga ako ni Father God nga sa kanila, kaya yun, nagyera sila. Nanalo naman ang Israelita. Okay, ulitin ko. Verse 24, pero sa generation natin ngayon guys, parang labag sa loob natin yung sakopin tayo ng ibang bansa, diba? Para sa akin, napaka sakit noon. Pero may sarili naman. Ito kasi mga Israelita, walang sariling bansa kasi nga naging alipin sila sa Ehipto, tapos syempre umalis sa doon. Tapos yun, may pinako si Father God sa kanila, yun nga Kanaan, tsaka yung nabanggit nating 6 na lugar na yun, diba? So yun. Basta ito yung history nila guys, kaya hindi na tayo pwedeng kasi nangyari na sa kanila to. Verse 24, pinasok nga nila at sinakop ang lupain ng Kanaan, sa harap nila itinalo ang mga Kananiong naninirahan doon. Ibinigay ninyo sa kanila ang kanilang mga hari at ang lahat ng mamamayan sa lupain upang sa kanila gawin ang anumang naisin. Verse 25, pinasok nila at sinakop ang mga may pader na lungsod, nakuha nila ang matataba nilang lupain at sinamsam ang kanilang mga ari-arian, mga bahay na puno ng kayamanan, mga balon, mga ubasan, taniman ng olibo at mga bungang kahoy. Sagana sila sa pagkain at lumusog ang kanilang katawan at tuwang-tuwa sila sa iyong dakilang kabutihan. Verse 26, guys, ganun talaga kung sino yung manalo sa gira, yun talaga yung yun talaga yung ang sasakop sa lugar na yun. Verse 26, ngunit kinalaban ka pa rin nila at tinalikuran nila ang iyong kautusan, pinatay nila ang iyong mga propeta na isinugo mo upang sila'y panumbalikin sa iyo. Pero sa panahon natin ngayon guys, katulad ngayon, mayroon tayong nababalitaan na yung parang aalisan na naman yung namumuno. Napaka wala namang budhi kasi biro mo,
pinaghirap nyo kaming bumoto sa presidente. Pinaghirapan namin yung pumunta kami sa isang lugar para doon bumoto. Yung bang babiyahe ka pa, tapos tapos ngayon iilan lang silang nagsisigaw, tapos aalisin daw yung PBBM, si President Bongbong Marcos. Saan ka naman noon? 'Di ba napaka walang, huwag na kayong mag-election kung kayo'y matalo tapos hindi masunod ang gusto nyo, pababagsakin nyo yung nanalo. Parang naman, sa akin parang ang sakit-sakit naman noon, pero mo kami mga bumoto guys. Ang dami naming bumoto kaya nga nanalo, di ba? Tapos iilan lang silang naghihiyaw diyan, nagsisigaw na, patalsikin yung yung presidente. Parang binaliwala nyo yung boto namin guys. Yung, alam mo yung naghirap kami para bumoto, para pumunta doon sa lugar na yun, para iboto namin si President Bongbong Marcos. Tapos ngayon iilan lang kayo nagsisigaw dyan. Parang parang mga EDSA lang guys, na parang bumoto tayo ng ganito. Tapos silang doon, ilan lang silang libo na hindi naman buong bansa talaga ang nagsisigaw, tapos pinabagsak nila yung si President Marcos na senior dati. Parang ang sakit-sakit, diba? Sayang yung boto namin, sayang yung hirap namin kung ganun lang gagawin nyo parati. Di, wag na akong mag-eleksyon kung ganyan lang kayo parati. Wala, naging emotional lang ako kasi ang sakit eh. So dito na tayo sa ulitin ko lang ulit guys. Ulitin ko lang ulit yung Nehemias chapter 25. Nehemias chapter 9 verse 25. Pinasok nila at sinakop ang mga may pader na lungsod, nakuha nila ang matataba nilang lupain at sinamsam ang kanilang. Pasensya na ha kung naging ako kasi nang hinahayang ako sa boto ko, tapos pero naghirap ako, tapos ganun tatanggalin daw nila si President Marcos. Parang hay nako, aywan. Sa susunod hindi na ako boboto pagka ganyan ang gagawin. Nehemias chapter 9 verse 25. Pinasok nila at sinakop ang mga may pader na lungsod, nakuha nila ang matataba nilang lupain at sinamsam ang kanilang mga ari-arian, mga bahay na puno ng kayamanan, mga balon, mga ubasan, taniman ng olibo at mga bungang kahoy. Sagana sila sa pagkain at lumusog ang kanilang katawan at tuwang-tuwa sila sa iyong dakilang kabutihan. Verse 26. Ngunit kinalaban ka pa rin nila at tinalikuran nila ang iyong kautusan, pinatay nila ang iyong mga propeta na isinugo. Ang sa akin kasi guys, maghintay sila na may election ulit. Doon ulit sila yung kanilang ilaban yung kanilang kandidato. Hindi yung pababain mo yung binoto ng mga tao tapos tapos ipapalit mo yung basta yun na lang. Verse 26 na tayo. Nehemias chapter 9 verse 26. Ngunit kinalaban ka pa rin nila at tinalikuran nila ang iyong kautusan. Pinatay nila ang iyong mga propeta na isinugo mo upang sila'y panumbalikin sa iyo. Patuloy ka nilang hinahamak. Verse 27. Dahil sa ginawa nila'y pinabayaan mo sakopin sila ng kanilang mga kaaway, ipinaalipin mo sila at pinahirapan, ngunit nang sila'y tumawag sa iyo, pinakinggan mo pa rin sila mula sa langit. Sa habag mo sa kanila, binigyan mo sila ng mga pinunong sa kanila'y magliligtas. Kaya President PBBM, magdasal lang talaga na hindi maagaw yung posisyon mo. Okay, verse 27 ulit guys. Ulitin ko. Dahil sa ginawa nila, pinabayaan mong sakupin sila sa ng kanilang mga kaaway, ipinailipin mo sila at pinahirapan, ngunit nang sila'y tumawag sa iyo, pinakinggan mo pa rin sila mula sa langit. Sa habag mo sa kanila, binigyan mo sila ng mga pinunong sa kanila'y magliligtas. Verse 28. Ngunit nang ang buhay nila'y naging matiwasay, muli silang nagkasala laban sa iyo, kaya pinababayaan mo silang muling matalo ng kaaway, ngunit kapag sila muling nagsisi at humingi ng tulong, pinapakinggan mo sila mula sa langit at paulit-ulit mo silang inililigtas sapagkat ikaw ay mahabagin. Verse 29. Binabalaan mo silang manumbalik sa iyong kautusan, ngunit sa kanilang kapalalo ay lalo nilang nilabag ito, kahit na ang kautusan mo ay nagbigay buhay. Sa katigasan ng kanilang olo'y sinuway nila iyon. Verse 30. Maraming taon na pinagtiisan mo sila at binalaan ng iyong espiritu sa pamamagitan ng mga propeta. Naiiyak kasi ako guys, kaya sinisipon ako. Ganyan ako pag hindi nakalabas ang okay, verse 30.
naawa kasi ako kay President Marcos. Yung ganyan yung, ang dami kasi ngayong naglalabasan na kung ano-anong, ano sa kanya. Yung bang ayaw nilang hintayin guys yung matapos yung termino ni President Marcos. Tapos nagbabalak na naman silang agawin ba. Verse 30 ulit. Maraming taon na pinagtiisan mo sila at binalaan ng iyong Espiritu sa pamamagitan ng mga propeta, ngunit hindi pa rin sila nakinig kaya't ipinasakop mo na naman sila sa mga dayuhan. Verse 31, ngunit dahil sa iyong labis na kahabagan, hindi mo rin sila ganap na nilipol at itinakwil, ikaw ay mapagpatawad at mahabaging Diyos. Verse 32, O aming Diyos, napakadakila mong Diyos, kakilakilabot ang iyong kapangyarihan, tumutupod ka sa iyong kasunduan at mga pangako mula pa nang kami sakupin ng mga hari ng Assyria. Hanggang ngayon labis ang aming paghihirap. Naghihirap ang aming mga hari at pinuno, mga pari, mga propeta at ang mga ninuno. Ang iyong buong bayan ay dumanas ng kahirapan, kaya talalahanin mo ang aming pagdurusa. Verse 33, makatwiran ka sa iyong pagpaparusa sa amin, naging tapat ka sa kabila ng aming pagkakasala. Verse 34, ang aming mga ninuno, hari, pinuno at pari ay hindi sumunod sa iyong kautusan. Sinuway nila ang iyong mga utos at babala. Hala, naiyak na ako. Okay guys, karugtong ulit ko na ating binasa kanina. Medyo naging emotional tayo kagina eh. Kaya hininto ko, nagpahid muna tayo, luha natin. Okay, nandito na tayo sa Nehemias chapter 9 verse 33. Makatwiran ka sa iyong pagpaparusa sa amin, naging tapat ka sa kabila ng aming pagkakasala. Verse 34, ang aming mga ninuno, hari, pinuno at pare ay hindi sumunod sa iyong kautusan. Sinuway nila ang iyong mga utos at babala. Verse 35, sa gitna ng kasagana ang kanilang tinatamasa sa ilalim ng mabuting pamamahala ng kanilang mga hari. Sa kabila ng malawak at matatabang lupain, kanilang minana, hindi pa rin sila naglingkod sa iyo at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Verse 36, ngayon sa lupain ito na iyong ipinamana, sa lupain ito na ang pagkain ay sagana, kami busabos at alipin. Verse 37, ang dahilan ay ang aming pagkakasala, kaya ang nagpapasasa sa ani ng bukid ay ang mga haring sa aming lumupig. Nasusunod nila anumang gustuhin, pati mga kawan namin inaangkin o sukdulan na itong hirap namin. Okay, nandito na tayo sa Nehemias chapter 9 verse 38. Pangakong susunduin ang kautusan. Nehemias chapter 9 verse 38, dahil dito kaming sambayan ng Israel ay gumawa ng isang kasulatan ng sinumpaang kasunduan. Ito'y lubos na sinang-ayunan at nilagdaan ng aming mga pinuno, mga Levita at mga pare. Bukas na itong chapter 10 guys. Bye everyone, God bless.